Basahin ko po sa NASB. Roma 8:28 to 30. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He will be the firstborn among many brethren. Verse 30, and this who He predestined, He also called, and this who He called, He also justified, and this whom He justified, He also glorified. Let's pray. Aming dakilang Diyos sa mga pangalas. Lord, samahan niyo po kami ng Santong Espiritu. Kayo po ang mangusap sa amin. Kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom. Gamitin niyo na po ang lingkod. Kayo po ang may taas, may tanghal. Ang Santong Espiritu ang magbigay sa amin ng wisdom. Ang pagdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Po tayo makaupo. Noong nakaraang buwan, nung ako po ay nagturo, aking tinapik ito, inabot ako ng halos 1 oras at ang natapos ko lang introduction. Ngayon, nandito na tayo sa ating topic. Okay? Kaya samahan po ninyo ako, medyo muli, mahirap tong intindihin, mahirap tong i-absorb, pero I will try my best na itong malaking laman na ito, itong malaking meat na ito, na maite-turn ko into manageable file. Ibig sabihin, para madali nating manguya or ma-digest ang ating mga aral. And then last time, di ba, sinare ko sa inyo yung dalawang school of thought, and that is ang doctrine ng mga Armenian at ang doctrine ng Reform or ng Calvinism. Siyempre, nabanggit ko sa inyo din, ng stand ko doon, at ang pinapaniwalaan ko at ang tinuturo ko, walang iba, kundi ang doctrine ng Calvinist or Doctrine of Grace. Naalala niyo pa ba yun? Yung acronym na tuloy? Natatandaan niyo pa ba? Hindi na, no? Walang problema. Uulitin ko. Okay? Siyempre, hindi naman lahat yun matatandaan. Diba? T stand for total depravity. U for unconditional election. L for limited atonement. I for irresistible grace. And then P for perseverance of the saints. Reading nga natin. So sana maintindihan ninyo, makabisado ninyo. P for total depravity. Okay? U for unconditional election. L for limited atonement. I for irresistible grace. And then P for perseverance of the saints. Hapiyo ko lang ng onte. Total depravity. Ang ibig sabihin lang nun, hindi natin kayang piliin ang Diyos. Okay? Tama? Dahil patay tayo spiritually. Diba? Hindi tayo makakaunawa ng mga bagay spiritual unless na tayo ay maborn again. Diba? Ibig sabihin nito, meron naman akong will meron naman akong free will Yes, meron akong will, but your will is not totally free. Kaya ang totoo may free will talaga ay ang Diyos. Kasi ang will natin ay bound ng will ng Diyos. Hindi mo na po pwede sabihin, free will ko, gusto ko lumipad. Pwede ka ba lumipad? Gusto ko eh. Will din eh. Pwede ka sumakay sa organo, pero tatalak sa building. Gamit ang yung, no, di ba? Ang totoo may free will. Yes, we have will, ha? You can choose, di ba? Pero ang totoo may free will, walang iba kundi. At pagdating sa kaligtasan,
Hindi natin kaya piliin ng Diyos. Kaya ang Diyos ang pumili kanyo sa atin. Patay ka spiritual, di ba? Ephesians chapter 2. Dead ka, pagpatay ka, kaya mo mag-desisyon? Pagpatay ka, hindi mo na wala kang desisyon, di ba? Kung tatapong ka lang sa grave, susunugin ka, wala kang desisyon kasi patay ka eh. Spiritually, gano'n tayo, hindi natin kaya iligtas sa sarili natin, hindi natin kaya mag-decide na at Roma 3:10, ano sabi sa Roma 3:10? Walang mapuwid, walang isa. Ano pa sabi doon sa 11? Kaya walang umahanap sa Diyos. Lahat sila ay tumilis na landas, nagpakasama. That is total depravity. We cannot choose God. Kaya yung unconditional election, pinili tayo ng Diyos kahit tayo yung kasalanan. Huwag kayo sa Diyos, lahat tayo kasalanan. Diba? Lahat tayo dapat na impyerno. Pero kahit tayo yung kasalanan, pinili sa atin ng Diyos. Kaya mapala tayo, pinili tayo. Diba? Kasama pinili. Okay? Diba? Sabi ng Biblia, you do not choose me, but I choose you. And then, L for limited atonement. Ibig sabihin si Christ namatay para sa kanyang mga pinili. Hindi po pwedeng si Kristo namatay para sa lahat. Bakit? Kasi kung si Kristo namatay para sa lahat, ibig sabihin lahat ng tao ligtas. Di ba? Wala na pupunta sa impyerno. At kung sasabihin naman ng ilan, yes, namatay si Kristo para sa lahat. Pero, yung mga sumampalataya, yun lang ang magkakaroon ng buhay mo lang yan. Ibig sabihin, sayang. Si Kristo namatay para sa lahat, tapos pupunta yung mga sa impyerno. Okay? That's the dilemma. And then L for irresistible grace. Ang irresistible grace ay tuturo na sa mga pinili ng Diyos, darating at darating ang panahon, ikaw ay mananampalataya. Tama? Yung mga pinili ng Diyos, darating ang time na sila ay mag-response sa panawagan ng kaligtasan ng Diyos. And then last, perseverance of the saints. Ibig sabihin, ang Diyos ipipreserve ka. Hindi mawawala yung kaligtasan. At hindi nawawala ang kaligtasan. Tanong, bakit ko ba tinuturo ko? Bakit ko ba ginawang introduction ko? Kasi malaki ang influensya at malaki yung details na makukuha natin doon sa ating pag-aaralan ngayong oras nito. Okay? At naalala ko, sabi sa akin ni Pray, sabi ng asawa ko, may asawa? Bakit ano? Pag nagtuturo ka, habang matagal ka nagtuturo, palalim ka ng palalim. Ang sabi ko naman sa kanya, alam naman patagal tayo ng patagal sa pananampalataya, papabaw tayo ng papabaw. Diba? Wala namang ganun, diba? Tumatagal ka na sa pananampalataya, tapos papabaw na ng papabaw, lagi tayong salvation. Diba? Sabi nga sa Hebreo, diba? Huwag naman puro gatas, laman naman. Right? Pero syempre, kung obligasyon ito, hindi lahat tayo pantay-pantay ng level ng spiritual. That's why ako, bilang preacher, magka-adjust sisikapin ko. Kaya nga, di ba, ang tagal ko magpuro ngayon kasi bawat term, ini-explain ko, di ba? Tapos minsan nakakatulog ka pa. Nalik ko, di ba? Minsan nag-ulat pa, tapos na pala. Kaya uulitin ko ulit. Nakakaintindi pa kayo. Kaya maganda, habang kumatagal tayo sa pananampalataya, sinisigaw natin tayo ay lumalan. Ito, ilan ako wala ng pananampalataya. Ako, may kita si Kwe. Baka ang memory verse mo lang, John 3:16 sa Roma 3. Di ba? Wala na naman. For me to be best friend. So, dapat habang tumatagal tayo sa pananampalataya, tayo rin ay lumalago. Diba? Kasi katulad ng binanggit ko kanina, walang tumatandang paurong. Diba, Pastor?
Liban na lang pag may Alzheimer. Di ba? Okay? So ngayon, iintindihin natin itong mga talatang ito. Di ba, nabanggit ko sa inyo last time, hinahati ko sa tatlo. Eternity past, diba? Present, and eternity future. Eternity past, meaning, na-explain ko naman last time. Eternity past, kailan yung eternity past? Bago magsimula ang time. That's eternity past. Present ngayon, okay? Madali din. Eternity future. Ayun na, yung tayo na tayo i-glorify. Okay? Tayo, may start tayo. May beginning tayo. Tama? May beginning tayo. Pero wala na tayong end. Okay? Lahat ng pinanganak sa mundo nito, lahat ng may soul, ay merong simula. Pero walang katapusan. Tanong, eto lang. Walang katapusan saan? Sa langit o sa impyerno? Saan bang destination mo? Okay? Doon ka ba sa eternal damnation? Eternal judgment? Eternal suffering? Kasi lahat tayo, di ba? Walang hanggan na. May simula tayo pero wala na tayong hanggan. Or eternal comfort. Together with God. Kaya kailangan ng balataya tayo. So, eternity past, present, and eternity future. So ngayon, dito tayo sa eternity past. Sabi ni Pablo, those he foreknew, he predestined. Ulitin ko those he foreknew, he predestined. So ano bang ibig sabihin ng foreknew? Sa English Dictionary, ang ibig sabihin ay to have a previous knowledge. Pag sinabing foreknew, meron kang knowledge in advance. Okay? Ayun ang sinasabi sa English Dictionary. Pero ano ba talaga ang biblical definition ng ng foreknew or foreknowledge? Ito yung ating unang aalamin. At ano rin naman ang ibig sabihin ng predestined? Diba? Those he foreknew, he predestined. Ano ba ibig sabihin ng predestined? Simple lang naman. Sabi ng dictionary, predestined, determined in advance by divine will. So kasama talaga dito ang Diyos. Pag pinredestined, ang ibig sabihin nun, itinakda na ng Diyos. Simula pa, from eternity past, may tinakda ng Diyos. Kaya nga walang aksidente. Diba? Walang aksidente ang nangyayari ngayon. Then lahat yan ay pinlano ng Diyos from eternity past. Before time began, may plano ang Diyos at tapos na yung plano niya. Okay? Tapos na ang plano ng Diyos. Ngayon, nangyayari na yung mga plano ng Diyos. Kaya predestined. Na-determine na, ibig sabihin, nakatakda na. In advance. By what? By whom? By divine will. Kaso, gusto ko lang i-share sa inyo, sa theology kasi, merong dalawang view ng foreknew or foreknowledge. Okay? Anong ibig sabihin ng ng foreknew? May knowledge na in advance. That's the dictionary definition. Pero mamaya, i-discuss ko yung biblical definition ng foreknowledge. Predestined. Ang ibig sabihin, tinakda ng Diyos before ang lahat. Before pa magsimula ang nangyayari ngayon, before pa magsimula ang lahat, predestined na ng Diyos. At ang sabi niya, those he foreknew, he predestined
kilala ng Diyos. Itinakda na ng Diyos. Okay? Yun ang simpleng definition o simpleng ibig sabihin ng binabanggit ni Paul. Pero ngayon, tatalakayin natin kasi sa theology kasi mayroong dalawang view ng foreknowledge or foreknew. Okay? Una, tandaan niyo po ito gising muna. Ito yung una. Prescient view. Okay? That's first. Ano ba tong prescient view? O prescient view? Actually, ito ang view ng mga Armenian. Ano paniniwala nila? Ang paniniwala nila, ano to foreknowledge in connection with election. Ito paniniwala nila. Kaya pinili at itinakda ka ng Diyos ay dahil nakita ka na ng Diyos for knowledge in advance na mananampalataya ka. Yun ang view ng mga Armenian. Ang sabi ng mga Armenian, listen, kasi diba, ang Diyos, omniscient. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. Walang nalilingid saan? Sa Diyos. Alam ba ng Diyos ang future? Okay? Alam ba ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap? Yes. Alam ng Diyos ang mga mangyayari sa hinaharap. Tama yun, okay? Hindi ako mag-disagree doon. Okay? Pero ito na. Yung foreknowledge ba na yun, in connection sa election, listen to this, ay kaya ka bang pinili ng Diyos ay dahil nakita na niya yung future na mananampalataya ka? Yun ba ang tinuturo ng Biblia? Kasi yun ang view ng ng mga Armenian. Kaya ka pinili ng Diyos kasi nakita na ng Diyos ang future. Okay? Yun ang view nila. Nakita na, halimbawa, si Pastor Torres, nakita na ng Diyos yung future na si Pastor Torres mananampalataya, kaya pinili siya ng Diyos. Tama ba yun? Yung ba tinuturo ng Biblia? Yun ang prescient view. At sa katotohanan, nakakalungkot, ang biblical reference nila for their view, walang iba kundi yung talata natin, Roma 8:29. Sabi nila, sa Roma 8:29, nauna kasi doon ang foreknew before sa predestined. Okay? Ganun ang kanilang binabanggit. Yun ang kanilang batayan. Sabi nila, kaya tama yung view namin. Kasi sa Roma 8:29, nauna sa chain of redemption, nauna ang foreknowledge sa predestined. Ibig sabihin, yung mga itinakda ng Diyos ay kanya nakita. Yung ba? Yung naman sinasabi ng Biblia? Nakita kasi si Alex Jowa, nakita kasi ng Diyos. Nasilip ng Diyos yung YouTube. Na siya ay mananampalataya. Kaya pinili ko na siya. Ganun ba yun? Katulad na pinagdito na, yes, I will not disagree na ang Diyos alam ang future. Pero, yun ba ang batayan ng kanyang foreknowledge? Yun ba ang foundation ng kanyang connection with election? Yun ba ang kanyang batayan, ang kanyang pagpili dahil nakita niya yung future? Continue. Ito yung pangalawang view. Una, prescient view. Second view of foreknowledge ay foreloving. Okay? Foreloving.
So, ano mang ibig sabihin nito? For loving, meaning God, in sovereign grace, sets His love upon an individual and decides to do so without any consideration of for sin, faith, or merit in the person. Ito ang view ng Reform. Ito ang view ng Doctrine of Grace. Na ano yun? Na ang foreknowledge, base yan saan? Sa pag-ibig ng Diyos from eternity pa sa kanyang mga pinili. Without any reason. Okay? Without any merit. Hindi dahil nakita ng Diyos na mananampalataya ka, kaya kami. Hindi yun. Anong tama? Minahal ka ng Diyos from eternity past. Kaya naman. Nag-decide siya, napiliin ka, na mahalin ka. Hindi yung nakita ka niya, na mananampalataya ka. Hindi ganun. So, anong basayan natin doon? Actually, ang basehan talaga doon ay Romans chapter 9. Pero nasa Romans chapter 9 na ba tayo? Wala pa. Medyo matagal-tagal pa tayo ng konti sa Romans chapter 8. Wala pa tayo doon, kaya hindi ko muna didiscuss yun. Pero, dito lang muna tayo sa word na foreknowledge. Kuhanin lang natin yung meaning ng foreknew or ng foreknowledge. Or kukuhanin lang natin yung etymology ng word na ito. So, foreknowledge begin with the prefix for, meaning before. Madaling intindihin, di ba? Foreknowledge, yung prefix niya, di ba? May prefix, may suffix, di ba? Sa mga pangalan niya, di ba? Mayroong mga prefix, mga Maria, di ba? Tapos, mayroong suffix, yung mga junior, deter, mga suffix. Ibig sabihin na sa unahan at sa dulo. Meron siyang prefix na for na ang ibig sabihin ay before. Okay? At ang root niya ay ano? New or knowledge or know. Isipin natin, parang parehas tama yung yung view ng mga priest yan. Pero ito kasi yan. Sa mga Hudyo, sa mga Hudyo, pag sinabing new or knowledge, hindi lang talaga ito alam. Nakita, hindi ganon. Hindi foreseen knowledge. Sa mga Hudyo, pag sinabing new, it speak about intimate relationship or pag-ibig. Ha? Paano nangyari yun? Ready ko di ba sa atin, pag sinabi mo yun, oo lang lang. Pero, pag sa mga Hudyo kasi, pero parang similar din naman sa mga Hudyo, pag sinabing new, it speak about intimate relationship. Basahin ko Genesis chapter 4, beginning, verse 1 lang. Adam, and Adam knew Eve, ulitin ko and Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain. Anong sabi doon? Na knew Nino? Ni Adam, si Eve, at anong result noon? Nanganak sino? Si Eva. Ibig sabihin, nagkakilalan lang sila. Ha? Tapos nagkaanak. Isa pa. Matthew chapter 1, verse 25. Itong Matthew na ito, ang tinutukoy dito si Joseph at si Mary. Sabi dito,
and knew her, listen, and knew her, speak about Joseph, and knew her not, ano pala to? A negative, sorry. And knew her not till she had brought forth her firstborn. Ibig sabihin, sabi sa Tagalog, tatagishin ko, na may pagka-King James Version. Si Joseph, hindi niya na-knew sino? Si Mary, pero si Mary ay nagka-anak. That's why, sa mind ng mga Hudyo, ang knowledge or knew or know also speak about love or intimate relationship. Katulad ng binagyo kanina para sa akin, di ba? Pag sinabi mo kilala mo siya, ibig sabihin, o pwedeng meron kang relasyon sa kanya, pero pwede rin wala. Pero sa mga Hudyo kasi iba eh. Pag sinabing knew sa mga Hudyo, ibig sabihin, meron siyang intimate relationship. Kaya nga katulad ng binanggit ko kanina, ang ibig sabihin lang nun, the word for knowledge or for knew is not really God having knowledge of the future. But it speaks about what? God for love, for His elect from eternity past. Okay? Intindihan niyo ba? Siguro hindi, no? Ulitin ko. Hindi na. So, simple lang. Ang foreknowledge, listen, ang foreknowledge, hindi siya dahil nakita ng Diyos na mananampalataya ka, kaya niya pinili. Okay? Ang foreknowledge or foreknew na tinutukoy sa Biblia is dahil minahal ka ng Diyos at pinili ka niya, kaya ka niya pinili. Mahal ka ng Diyos, kaya ka pinili. Medyo redundant ako, sorry. Okay? Hindi dahil nakita niya yung future. Even though na alam ng Diyos ang future. Kundi tinakda ng Diyos na mahalin ka niya without any reason. That's why grace, di ba? That's why this doctrine called doctrine of grace. Wala kang parte. Hindi mo pwede sabihin, Lord, nanampalataya ka, kaya mo pinili. Kaya nga sa doctrine of grace, hindi, pananampalataya mo, galing din sa Diyos eh. And once again, foreknowledge ay connected talaga saan? Sa election. Sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 20. Pinili siya, meaning si Jesus, ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. Ibig sabihin ang Diyos, si God the Father, itinakda na sino? Si Jesus Christ na sa kanyang gampanin na mamatay para sa kasalanan ng mga sasampalataya sa kanya. Kailan nangyari yun? Bago pa likain ang daigdig. And Jeremiah chapter 1 verse 5, ano sabi dito? Bago ka pa ipaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta. I speak about Prophet Jeremiah. Para sa lahat ng bansa. Sinabi ba ng Diyos? Nakita ko kasi Jeremiah na darating yung panahon, magiging propeta ka. Kaya pinili ka maging propeta. Ganun ba? Hindi. Kaya naging propeta sino? Si Jeremiah ay dahil bago palikain ng Diyos, pinili na siya ng Diyos. Okay? Hindi dahil nakita ng Diyos. And Ephesians o Epeso chapter 1 verse 4, bago pa likain ang sanlibutan, listen, bago pa likain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa magitan ng ating pakikiisa kay Kristo. Kailan nangyari? Listen, bago pa likain ang sanlibutan, pinili na nino? Tayo ng Diyos.
So, ang biblical view ng foreknowledge ay nakabase sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig, hindi dahil sa Kanyang foreseen na gawa natin. Kaya nga, katulad ng pinagin ko kanina, it's only by grace. It's all grace. That's why it's called the doctrine of grace. Dahil wala kang kinalaman sa kaligtasan mo. Kaya sabi sa Efeso, wala kang pagmamalaki. Wala kang parte. Diba? Kung may part ka, pwede ka mag-demand sa Diyos. Lord, doon ako sa medyo malaki-laking sa langit. Wala kang parte sa kaligtasan mo. Dahil from eternity past, itinakda na ng Diyos at ang Diyos ang pumili. Next naman, dito na tayo sa present. Dito naman, dito sa present, dito papasok ang time ng pagliligtas ng Diyos. Di ba ganito? Those He foreknew, He predestined. Pero, etong kanyang mga pinredestined, anong mangyayari? Hindi pa sila-justify. Pero, sa present, na ito ko kanina, dito na mag-justify yung mga, yung mga foreknowledge, pinili ng Diyos, hindi foreseen, foreknowledge, mga pinili ng Diyos, at yung kanyang mga tinakda. Tinakda Ito ang mangyayari sa mga tinakda ng Diyos. And those He predestined, He also called. Yan yung mga tinawag. And this, whom He called, He also justified. Itong dalawang verse na ito, ito yung ating tatalakayin. He called and He justified. Okay? Unahin natin yung call. Pag sinabing call, tinawag. Tanong, lahat ba ng tinawag na tinutukoy dito ay justified? Pinawalang sala? Listen. Sundan yung text. Lahat ba ng tinawag dito sa text na tinawag dito ay na-justify? The answer is yes. Dito sa konteksto na ito, lahat ng tinawag ng Diyos ay kanyang pinawalang sala. Okay? Pero, ano muna tayo ulit? Bigyan ko kayo ulit ng another theological views. Sa theology, pag sinabing body, okay, pag sinabing pagkatawag, dalawa rin yan. Okay? Una, sa calling ng Diyos, ay merong general call. And then second, ay internal call. Okay Listen. Ulitin ko. Sa calling ng Diyos, ay makakategorize natin ito sa dalawa. Una, general call, and second, internal call. Or sa iba, effectual call or further call. Pero para mas madali, general call na lang tayo at internal call. Pasensya na, medyo bulol So ano bang ibig sabihin nito? General call. Ang ibig sabihin lang nito ay the preaching of the gospel to all alike. There is a further call, a call from God which itself brings response to those who are called. The response of repentance and faith, of sincere obedience to what God required. And that's the meaning of general call and further call. Pag sinabing general call, ito ay
preaching ng gospel sa lahat. Listen? That's the general call. And eternal call, ito ay specific sa mga taong nag-response, nag-repent. Kasi, naalala nyo ba, anong sabi ni Christ? Marami ang tinawag, pero kakaunti lang ang pinili. Diba? Marami tinawag, pero kakaunti lang ang pinili. At pag sinabi namang general call, ito yung panawagan ng Diyos sa gospel. Na ang preaching ay pangkalahatan. Diba? Remember sa Matthew chapter 28, yung Great Commission, ano sabi doon ng Diyos sa Great Commission? Diba? Preach the gospel. Diba? Ipipreach natin yung gospel. Kanino? Kanino ipipreach yung gospel? Kanino ipipreach yung gospel? Sa lahat. Diba? Kaya sabi sa John chapter 7 verse 37, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuwaw ay lumapit sa akin. So that's general call. And Matthew chapter 11 verse 28, sabi ni Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong mga pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingan. And that is general call. Ibig sabihin, ang general call, panawagan ng Diyos sa lahat. Okay? And that's the preaching of the gospel. An eternal call, 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi ito, naligtas at tumawag, listen, naligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, okay, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin, okay, at kalooban, o sa kanyang kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. That's eternal call. Ang general call, mga kapatid, pangkalahatan. And that is the preaching of the gospel. Yung eternal call, makikita mo yan sa mga nag-response sa panawagan ng Diyos ng kaligtasan. Nung nag-preach ba, nung may nag-share ba sa inyo ng gospel, nag-response ba kayo? Ha? Yung may nag-preach sa inyo ng gospel, mga nakailang preach sa inyo? Nakailang turo sa inyo ng gospel? May 100 ba? Bago kayo nag-response? Meron iba, isa lang, di ba? Ibang isang preaching lang. Yung mga nag-response, ito yung mga tinawag ng Diyos, internal. Okay? Yung mga hindi nag-response, general ang call ng Diyos eh. At dito sa text natin, sa Roma, chapter 8, anong calling ang tinutukoy? That's internal call. Okay? Lahat ng tinawag ng Diyos, okay? Ay anong mangyayari? Maja-justify. Ibig sabihin, mapapawalang sala. Kaya nga tanong ko kanina, lahat ba ng tinawag ng Diyos dito sa talata, ay napawalang sala, na-justify? The answer is yes. Pero lahat ba ng nabahaginan ng Word of God ay nag-response? Hindi. Dahil ang calling ng Diyos ay universal or general. And then lastly, dito tayo sa eternal future. And that is glorification. Na-explain ko naman na sa inyo ito, di ba? Kaya ngayon justification, hindi ko na masyado na-explain kasi Roma 3 and chapter 4, di ba? Na-discuss na natin yan. And then sa glorification, natalangin naman na natin ito. Pero ano sabi doon?
Ito ay patungkol sa eternal future. Sabi doon, sa verse, and this whom He justified, He also glorified. Lahat ng napawalang sala ay kanyang i-glorify. Ito ang pangako ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos na pangwalang hanggan. Ito yung pinaka-hinihintay ng mga mananampalataya. Glorification. Kung saan makakasama natin ang Diyos. Magiging katulad tayo ng Diyos nang walang katapusan. Ito ang culmination ng ating kaligtasan, the glorification. Ito ang pinakahinihintay natin. Glorification. At sa ating pagtatapos, katulad ng binanggit ko kanina, hinati ko siya, di ba, sa tatlo. Eternity past, present, and eternity future. Kaya ko siya hinati for us na maintindihan yung timeline kung paano tayo niligtas ng Diyos. Pero, kung mapapansin ninyo, yung mga verb, kaya paano ba yung verb? Action word. Na ginamit ni Paul dito, lahat yun, ang mga tenses nun ay past tense. Hindi nyo napansin? Diba, hinati ko kanina? Diba? Eternity past, present, eternity future. Pero sa katotohanan, kung titignan nyo yung talata, lahat ng verb na makikita natin dito na ginamit ni Paul ay naka-past tense. Ano yun? Foreknew, predestined, called, justified, glorified. Question is, bakit mga past tense ang ginamit ni Paul? Ano ibig sabihin nun? Balik tayo sa main theme ni Paul dito sa Romans chapter 8. Ano ba yung main theme ni Paul dito sa Romans chapter 8? Na ang kaligtasan natin ay firm. Ang kaligtasan natin ay hindi mawawala. Naalala ko si Brother Apollo nag-send sa akin ng reels sa Facebook. Ang sabi doon ng isang pastor, hindi daw biblical ang perseverance of the saints. Hindi daw biblical na ang kaligtasan mo hindi mawawala. Sabi niya, ang doctrine ng perseverance of the saints ay hindi biblical. Hindi ko alam kung nabasa niya na yung Romans chapter 8. O baka namimili na siya ng talata. Bakit lahat yun naka-past tense? Ibig sabihin lang, ang kaligtasan natin ay sure, firm, hindi mawawala. Bakit? Ang kaligtasan natin sa mind ng Diyos, kailan nangyari yung kaligtasan natin? Sinimulan ng Diyos? Kailan sinimulan ng Diyos ang kaligtasan natin? From eternity past. From eternity past, natakda na ng Diyos ang lahat. Lalo na yung kanyang mga pinili. Lalo na yung kanyang mga minahal. Yung kanyang mga tinakda. Yung kanyang mga tinawa. Yung kanyang mga dinasify. Yung kanyang mga tapos na yun. Kaya nga puro past tense eh. Sa mind ng Diyos, tapos na. Ang kaligtasan natin, tapos na sa mind ng Diyos. Predestined na. Nakatakda na. Tanong, kung nakatakda ka na maligtas at nakatakda ka na mag-glorify, mawawala ba yung kaligtasan mo? Ha? Kung nag-predestined na lahat, ibig sabihin, nagbago ang isip ng Diyos? Ha? Kung tapos na ang lahat, kaya mo bang banggain yung plano ng Diyos at mabago yun? Sige, sabihin sa akin, kaya niyo bang banggain ang itinakda ng Diyos na mangyari? Kung itinakda ng Diyos na maliligtas ka, kaya mo bang tanggalin yung kaligtasan mo? Kaya mo bang banggain yung plano ng Diyos? And this is the hope for us. Ano man ang mangyari,
Hindi mawawala ang kaligtasan natin. Kaya anong sabi ni Paul sa Roma chapter 8 verse 31? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito sa mga binanggit niya? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sa English, ang ganda, di ba? Sabi doon sa ESV, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Tapusan na. Tapusan ko. Tayo. Amin ang ilang Diyos na Panginoon sa maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon yung binuruan. Bagaman ito ay nabigat na ataling nalain ko ang sa Espiritu ay mausap sa iyong mga anak. Lubos sa mga banang mga ito. Hawain mo po kami, Panginoon, patuloy kami lumago spiritually, Panginoon. Huwag kami manatili, Panginoon, sa gatas. Kami dapat lumalim sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na lumalim sa iyong mga salita. Kung may mga bagay man na nag-iinad lang sa aming paglaro, Panginoon, ito po ay alisin po rin. At Lord, patuloy na pumangin sa aming mga puso na ang kaligtasan namin ay sigurado, Panginoon. Kaya ganito tayo biyaya sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Pagdala sa mga Jesus. Amen. Pero kayo.